Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sang Martes, Oktubre 14 na kita tuig 2025. Ay makatulog sang Masanag-sanag ag masanaaw aton siniyang sitwasyon pag panahon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. mga tunay. Punod to pertigid ka paang kag kainit sa aton siniyang temperatura. Hindi Sa aton mga kauturan maglikawan ng sobrang exposure sa sobrang init ay pagkahapon gisaga panalithi kapag nag-uob aton siniyang babatyagan. imo ka gayon matao lilipat ang imo nga supat. Damo kita sa mga talalupang doon ng mga balita subong iyang adlaw diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang Land Transportation Office gin-suspend ang ila sini na talana nga pag-implement kuntani sang no plane, no travel policy. Tatay igugma ang tagit sang tunay. Kasunod sa nangin anunsyo no sa aton sini ang LTO Region 6 pagi kay Director Josoy Dospan na ipaiway nila na no ang ining pagpanakop sang mga salakyan bala nga may yara na sang plaka pero wala nila gina-claim sa opisina sang LTO. Ti kapila na ni mag-remind sa aton ang LTO nga ti available na ang mga plaka, ang mga salakyan, motorsiklo, mayara sa nandigad sang pagpanagtag sini sang mga plaka no sa mga motorista naton. Kay after nga ma-distribute na ang tanan ng mga backlog plates sa mga salakyan, expect sang pag-intensify sa implementation sang no plate no travel policy. Balay Dahil lang may for registration ang imo sini nga salakyan. pangabuhita Pero once nga parahan ka sa LTO kag mapamatud-an nga ti available gali ang plaka mo, laban-laban na hatag sa imo or ready to claim sa opisina sang LTO pero wala mo ginkuha. Hindi dugay naman ikaw ang gina-remind nga available na ina. Ibasi mamultahan ikaw. No kadako daan sa penalty once nga madakpan ikaw no 5,000 pesos pala mo. ayon Kung hindi kita magsala. ang imo nga supat. Hihingagaw ka mo sa mga motorista dira. Kung naka-impas ng motor mo, wala pagyapon na mahatag sa ang imo plaka, ibalik ka sa ginkwaan mo na nagbaligya sa imo sa salakyan kay ti sila dapat na ma-inform sa imo kung available na ang imo nga plaka. Sa pihak ng bahin, Iloilo City Government nagpirma sa MOA
kaupod sa Signpost Incorporated, may kangtanan sa project nga ano ba ang harvest facility sa siyudad sang Iloilo. Katulog ang laway, hindi makatulog sa May pila kita ka mga barangay nga problema gid sa tubig, especially kung dry season diri sa may siyudad sang Iloilo kay ti problema gyapon sa sini nga mga lugar ang linya bala sa tubig padulong sa ila sini nga mga puluyan. May mga barangay kita nga gina-identify sa Iloilo City Government. Mahina ang water pressure kag ining mga rain harvest rainwater harvesting facilities. sana ang dugan ko inday. Sa diin nga ti ang katuyuan sini nga mayara sing lugar nga ang ulan halimbawa Kay galing na matipon ini siya no kag mga convert into water nga magamit sa aton sini nga mga pamuluyo magdugang sa supply sa tubig pananglit nga halimbawa kinahanglanon gid ang supply sa tubig naton kay bala naton nga once mag-init ang tiyempo kon dry season sa Iloilo City crisis gid ya ang aton pagkinahanglanon sa tubig. Pero pasalamat kita kay ti about to operate na dugay-dugay ang Hala Orme Gadam project nga mo ning ginapananaw na magasalbar sa problema kung kakulangon sa tubig nga aton gina-experience diri sa may Iloilo City. Ang kinahanglan ta nga tubig kag ang tubig pang agrikultura sa aton nga mga mangunguma. ay Abay pa kung tani nga matigayo na ini nga proyekto kag makabenepisyo ang tanan nga mga pumuluyo naton diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. ay Bantayan yun na kay importante gid nga magtupa ng tubig nga dugay na ginahulat sa aton sining mga mauma from irrigation canal nga rehabilitation subong or connection na lang ni sa Hala Orme Gadam ang ongoing subong nga project yeah. para hindi na mabudlayan ang aton sini nga mga mauma nga maka-access ng tubig nga makabuligid sa ila sini nga mga pananom kapapataas ang ila nga produksyon. Isang tunay Itugang na naton da ang supply ta sang tubig diri sa may Iloilo City. ay inday. Sa pihak nga bahin ang Public Order Safety Management Office nga ginapamunuan ni retired Colonel Oldarico Garbanzos. Kami malipay Nagapanghanda na kasunod sang amat-amat nga mabatyagan nga pagsako sang aton sini mga pumuluyo, mga establishmento diri sa may syudad sang Iloilo. ang imong nasuko Nagkapasunod na kita sa holiday season. inday. September pa lang ya, gapatukar na sang Christmas song mo ang mga Pilipino. Dito ka namin, ipamalaklon once mabatian mo mga Christmas song sa gilid-gilid. Especially diri sa may downtown area. Tapos na doon malagaga inukay ang mga kauturan ta, masigpili. Dito ka namin, ipangumpa. Uhita mata Di karon, amo man niyang season nga ginabantayan sa pila ka mga oportunista bla, ang iban mga nagapangawat, nagapamintaha, may mga minor de edad gani nga na-report sa Posmo, nakalabot ining impormasyon so kay Colonel Garbanzos. Ining isa ka maestro gani sa Iloilo National High School, kagin pangayuan sang bata, kag wala nagatag, may gunting ang bata. ko inday. Nagpamahog Kay galing na kung kung hindi pagtagaan base kung namuno sang gunting mga kasubong sina nga mga sitwasyon ti ang aton nga Posmo ginahandaan ay nasubong hindi tayo magsiling nga sa Disyembre pag kita mabantay pati badyaw gani subong ginamonitor na sa aton Iloilo City Government kung may ara yan ang mga pagpanghanda sa aton sini Public and Order Safety Management Office sa sini nga mga posibilidad nga ti pagduging sang mga magapamintaha bla sa holiday rush subong damo na mga events sa December may ginanok forward nga simbang gabi pero ang aton nga mga simbahan subong bisan wala pang simbang gabi damo mga activities bisan sa misa lang aga hasta sa gabi ang aton nga mga plaza sentro man sa mga aktibidad isa ng likad may nagtiniruhay may nanuthangan dira sa may Haro Plaza kay mo pang lakat matakugang mo lang. may rambol man na sa nagligad sa mga kabataan
kag presensya sa mga gangs. Malapor sila. Ipalayag karon naton sining interview kay Postmo Chief retired Colonel Oldarico Garbanzos. Gali na gumba. Wow. So muna ang mga balantayan aton ng mga balita kag impormasyon no diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Alerto gyapon kita sa mga aftershocks nga aton sini nga nabatyagan. Ang Department of Education nagpagwa sa statement ngati ara na sa responsibilidad sa aton ng mga school authorities ang pagdeklara if ever gid man nga may need nga mag-shift sa alternative delivery mode. Pero gati binasa naton sini nga mga SDO kabuylog ang LGU kay ginakonsiderar man ina mo ang seguridad sa aton nga mga estudyante kag mga manunudlo. Every time nga may arasing pagtayog, posible nga mag-cause ang panic sa aton nga mga estudyante kung ang imo karon nga classroom located sa mataas nga panalgan, buti amo gina ang medyo makatugas ang pagpanik, stampede. Hay-hay. Pasalamat kita nga paagi sini nga mga sitwasyon subong daw ang alert level, ang alertness sa aton sini nga mga estudyante, bisan kita nga mga residente nagauro kaligmat, kita gamay na nga pagtayob. Sila na ang dukan ko. Naga-alarm dayon ang aton sini nga sistema sa aton nga kaugalingon to secure ourselves, to follow sa mga instructions na gin-remind sa aton during earthquake drills, mga LGUs naton. Igog mo tatay. Igog makuntagin sang ko. Kaya from Luzon to Mindanao daw ang ining pag-shake sa aton sini nga palibot. Halos adlaw-adlaw may mga aftershocks pa nga nabatyagan. Man sang nanay. Ready man ang aton sini nga Department of Education sa interview kahapon no sa Radyo Pilipinas Iloilo sa DepEd ngati if ever gid man nga mag-shift sa alternative mode, nakahanda nga magpatuman ang aton sini nga Department of Education. Ang aton nandiri halong kita, ulo aligmat kita, i-observe, i-follow ang mga protocols. Ang aton Office of the Civil Defense Region 6 nagpabutyag sa kahandaan sa aton sini nga rehiyon. Kalan nga mga LGUs of course nagatutok sini, naga-istorya sini. Para nga ano na to no handaan ang mga konsekwensya, posible epekto sa linog diri sa aton siniyang lugar. Kaya hindi tayo pakpan ng linog kung diin ma-strike. Ano oras ma-strike sa diin ng mga areas kung technology ang pag-istoryahan, pwede mo na may mga patterns sila nga ginasunod ang aton sini nga PBOX, DOST. Pero hindi parehas ang bagyo nga malocate mo gid dayon no after 2 hours, after 24 hours diin ang sa Pilipinas na sila sa aton sa ministrya na public safety may concern na nila sa public safety ay kung ikaw magtapos hindi sa yung mga lanes o may araman ng mga designated lanes dapat din sila mag-agi o ati sa mga speeder na mga pasahero ay doon na mga nagkakalapot sa dalan sa designated saan sila magtapos just to so ang utang nila dito maging malitawan ng mga nagapangayo-hayo no and then may mga may mga threat pa bungkis pa mga experience no sang hindi sila daw ginatawag natin yung mga kabataan dira o kung isa may harapan nga report may tapas ning aton yung mga madyaw inaniti dapat report kaya ang amon sinadring scheme
kami mamonitor diri sa dalan o may ara nga ato ng mga enforcers and then automatically mag-community sa atong Iloilo City Police Office. And then dapat may sistema man ang atong mga eskwelahan nga dapat ara dira ang may mga emergency numbers, no? Kasi ang dapat ang may mga maestra na nag-youth, no? Dapat they have also an emergency numbers, so dapat sino ang dapat itawagan. I don't know kung ang dito sa waiting shed na kung siya ng ilang tao, there are other mga tao or ang sistema subong once may mga incident na mo sinino na video at siguro wala naman siyang may video in the past may recorded ng mga incident like sang rumble, tumutos, ang rape. Ini ginapadibluyan atong tikita subong ang mga areas ini once makita na dira ang atong makita na atong personnel na naka-uniform, well then may prevention na nakatabo. Nabatian si retired Colonel Odarico Garbanzos sa ila sini nga mga pagpanghanda sa nagahilapit subong yang holiday season. Mayara sing sang undas para ginapreparahan ti amo ning mga aktibidad na ginahandaan sa buong sang posmo kaupod sa aton sini Iloilo City Police Office. Ang presensya sang mga badyaw kag sang mga tanan nga threats, no, mga away sa mga gangs nga involved ang mga minor de edad kaga madamo pa. Sa piya ka bahin ko aon tanay balita, no, sa kay JP Hervas may kang tanan ni sa pila ka mga bulutuan dito sa Negros Island Region nga nagdeklara sa suspension sang klase tungod nga mayara pa sa mga pagtayo nga nabatsikan kita kag mga aftershocks kasunod sa mga linog nga nagaluntad sa aton sini nga pungsod. Jape, good morning. Jen, nagapabilin nga suspendido ang klase o kunang face-to-face classes sa siyudad sa Bacolod subong nga Oktubre 14. Pero ang ini nga suspension, Jen, apektado lang sini ang primary kag secondary level sa tanan nga pampubliko nga bulutuan sa nasambit nga siyudad. Ini para hatagan ligwa, Jen, ang rapid damage assessment and needs analysis kung ardana kag napatuman karon sa City Engineers Office kag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Bacolod. Ini man, Jen, sandig sa rekomendasyon sa Department of Education Division of Bacolod City kasunod sa mga nabatigan nga pagtayog sa nasambit nga siyudad. Liwat man nga gining ganyo ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang mga bulutuan na sakop sa suspensyon nga mag-shift sa modular distance learning kabag hatag sa performance task project. Gatib sa